may gagawin tayo. Ito Astron na 43 inches. Problema nito, good backlight pero walang display. Ito yung kanyang mainboard. Yan. Smart na rin siya. Tapos mayroon siyang T-con. Ganito naman yung gamit na T-con. Tapos yung kanyang pinaka-top board, dalawa yung source cock. So ang problema nito, no display. Kaya gagawin natin dyan ay pwede kayo dito mag-hang. Hang nyo tong ribbon, tapos check nyo kung mayroon siyang DC to DC. So kung wala pa rin, ibig sabihin pwedeng sira yung board na yan. Pero dapat pag nakahang yung ribbon, dapat mayroon yan. Try natin. Testing natin actual para malaman natin yung problema ng unit. Yung ground natin, lagay lang natin sa body. Ayan, tusok lang natin dyan. Tapos dito makikita natin dito sa T-con na ito yung BGH natin, itong side. Yung BGL naman natin, itong side. Power on natin yung unit. Yan, nag-on na siya. Test natin yung BGH natin. Okay. So makikita nyo, wala siyang supply, no? 0-0 yung supply niya. Hindi siya gumana. Pero mayroon yan supply dito sa fuse. Yan, may 12 volts siya. So pag ganito, bunot nyo muna saksakan. Tapos remove nyo yung ribbon. Yan. Pag remove nyo ng ribbon, ay testing nyo ulit. Dapat mayroon yan BGH. Dahil wala namang protect yung T-con na yan. Power on natin. Yun, nag-on na siya. Check natin kung may BGH. Yun, no? Mayroon na siyang BGH. So ibig sabihin yan, may load siyang problema na short or leak, kaya nagpo-protect or ayaw mag DC to DC. So ito, kahit abangan mo siya ng test prop dito, tapos i-power on mo, tapos abang ka rito, wala siyang lumalabas kahit maliit. Sunod natin gagawin dyan, dahil nakuha na natin yung pinaka-problema niya. Pag nakahang yung ribbon, nagkakaroon ng supply ito. Okay, sunod gagawin natin ay lipat tayo sa resistance. Kasi tapos na tayo dito. So pupunta na tayo sa top board. Pwede rin gagawin nyo ay capacitor test muna kayo. Pag okay naman lahat ng capacitor, ay tingnan nyo kung mayroon siyang kagaya nito. Clock signal natin yan. Swapping voltage natin. Ang data niyan dito sa dulo. Yan, makikita mo yung data dito. Clock signal. Tapos BSS-Q. Saka BSS-G. Yan. So dito pa lang, pwede na kayo mag-resistance. Pwede nyo dito mahanap kung saan yung problema ng unit nyo. So ito, clock 7 and 8 natin ay nasa 35 M. Mapasok siya ng 35 M. Yan. Taas, ano? Taas, oh. 35, 50. Ito, 34. Ang tataas ng value. 13. Yun lang. 6 to 5K lang siya. No? Point. So, wala pa siya 1K. Yan. So itong circuit na ito, yung clock 1 and 2, yan yung may problema. Ito, 15M. Yun. Clock 1 and 2, yun yung may problema sa atin. Ito, 1 and 2. Ito yung baba, yung supply niya. Yan, nasa wala pa 1K. Nasa 6 to 5 ohms lang siya. Okay, so positive ito, clock signal issue ito. Baka may spot to or may tama yung salamin natin. So check na lang din natin. Okay, so ginawa natin dito ay nag-try tayo mag-cut dito ng isa. Kasi ito yung circuit natin na mababa yung resistance. So sinundan natin yan, pumunta yan dito.
So ito yung swapping voltage, yung LC2 saka LC1 natin. So ito nag-cut tayo rito para matrace natin kung dito ba ang problema or sa kabila. So nung nag-cut tayo dyan, negative, mayroon pa rin siyang resistance na mababa. So ibig sabihin buo yung side natin na ito. So ngayon nag-cut tayo rito. Hinanap natin siya dito sa kabila, tapos nag-cut tayo. Kinat natin ito. Tapos yung reading niya ngayon ay okay na siya. Nag-open circuit na yung mababa kanina. Nag-normal na siya ng M. Yan, M na siya. 910M. Okay. So gagawin natin dyan, dahil na-trace na natin yung problema doon sa kabilang side, ikakat na natin lahat ng circuit doon. Yan. Ikakat na natin to. Ito yung swapping voltage natin, yung dalawa. Kakat na natin yan hanggang dito. Ito yung clock signal natin. 7, 8 na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So puputulin na natin to. Damay na natin yung clock signal at yung swapping voltage. Yan. Okay. So titingnan natin kung lalabas ng maayos yung display nito. Ngayon, kabit natin ngayon to. Okay. So testing natin, tingnan natin kung may BGH na dito. So meron na siyang BGH. Tingnan natin kung may BGL. Okay na rin, may BGL. So nung nakat natin yung side na yan, nagkaroon na siya ng DC to DC. So titingnan na lang natin kung good display or hindi. So good display, Yun, malabas na yung logo natin. Yan. Yan. Mayroon siya. Okay. Yan, yung signal. Okay na to. So, yun lang yung naging problema ng unit natin. Protect yung kanyang DC to DC dahil mayroong mababang resistance dito sa side na to ng clock signal natin. Clock 1 and 2. So, na-detect natin yung error dahil dito sa test point. Nag-test point tayo dito. At ang yung data na ay dito. Yan. Ito yung clock signal data natin. So, ito yung mga test point yan. At ngayon ay okay na ito. No signal na lumalabas.